Magandang araw dito sa Tibay Classroom. Ako si Teacher Girl, ang inyong Tibay Teacher. Ngayong araw, pag-usapan natin ang tungkol sa fluency o ang kasanayan at kalinawan sa pagbasa. Napaka-importante nito sa pagbabasa. At malalaman natin kung bakit sa lesson for today. Okay, ready na ba kayo? Simulan na natin ang aralin! Ang fluency ay tumutukoy sa pagbasa ng may tamang bilis, wastong pagbigkas, at angkop na ekspresyon. Kapag may fluency, may dalawang C, comprehension at confidence. Comprehension, ito yung level ng pagkaintindi ng mga bata sa kanilang binabasa. Halimbawa, itong nasa Bear Brand Tibay workbook natin sa page 14, mais. Kapag mataas ang comprehension nila, maiintindihan nila na ang mais ay isang uri ng pagkain. Isa kay mama. Maiintindihan nila na isang mais para kay mama. Ang confidence naman ay ang tiwala nila sa sarili. Yung hindi sila nahihiya magbasa kasi alam nila ang binabasa nila. So, kapag fluent sila sa pagbabasa, malaki ang tsansang maiintindihan nila ang binabasa nila at mas magiging interesado at confident sila sa pagbabasa. At kapag naiintindihan nila ito, mas nagiging interesado sila, mas nag-e-enjoy, at mas lumalakas ang kanilang kumpiyansa sa pagbabasa. Malalaman natin na nade-develop na ang fluency ng ating beginner readers sa 5 paraan. Una, hindi nakakalimutan ang sounds. Kahit bagong salita lang nakikita nila, kilala pa din nila ang mga tunog at kaya nila itong i-blend o pagsama-samahin para mabuo ang salita. Ikalawa, hindi na pagpapalit ang sounds. Hindi na pagbabaligtad ang mga titik, kagaya ng dito, minsan nagiging bito. Ang madalas na napagbabaligtad ay ang d at b, p at q, o at u. Ikatlo, hindi nang huhula. Meron kasi minsan, hinuhulaan na lang ang binabasa dahil sa nakikitang picture or simula ng titik ng salita. Halimbawa, nakita ito, isda, pero babasahin as isa. Kapag ganito ang nangyayari, kailangan pa rin natin silang itama para wasto ang kanilang pagbasa at pagkilala sa mga bagay-bagay. Ika-4, hindi na mabagal at choppy. Wala na ang matagal na poses para mabasa ang mga salita. Hindi na sila ang, ba, ka, ay, malaki. Mayroon ng mabilis na pagkilala. Pagkakita ng salita, nababasa agad. Ika-5, at ang huli, feel na feel ang pagbasa. May tamang ekspresyon, paggamit ng tamang tono, at emosyon. Kasama rin dito ang pagputol-putol ng pangungusap ayon sa bantas. Halimbawa, gatas mo ito. Sinasabi na ito ay gatas mo. Pero kapag gatas mo ito, alam natin na nagtatanong ang tao. Ilan lang ang mga iyan sa signs na developing ang fluency nila. Pero paano kung hindi pa nila kaya ang mga ito? Huwag mag-alala mga nanay. Meron tayong mga ituturo na bagong activities na pwedeng gawin ng inyong mga anak para mas maging fluent sila sa pagbabasa. Sa mga nakaraang video, natalakay na natin ang unang hakbang at pagsasanay sa pagbasa gamit ang Marunko approach. Kung hindi mo pa napapanood, mas maganda kung papanoorin mo muna ang previous video para mas lumalim ang kaalaman natin kung paano turuan magbasa ang ating mga anak. Narito ang ilang activities na pwede nating gawin. Let's say na
nahihirapan pa rin ang ating anak sa pagbasa ng mabilis. Yung kapag ipapakita mo ang isang salita, kailangan pa nilang isipin ang tunog ng bawat titik? Well, ito ang mga pwede nating gawin dyan. Una, phonics drills. Ito ang kumpletong listahan ng mga sound. Okay, pwede nyo itong picturean in 3, 2, 1. Mga nanay, hindi kailangang ulitin ang lahat ng sounds. Pwede tayong mag-focus lamang sa sounds na nahihirapan ang ating anak. At pwede natin itong gawing letter hopping activity. Sa activity na ito, kailangan natin ang ating flashcards na pwede ninyong i-download gamit ang link sa description sa ibaba. Ilatag lang natin ang mga sound kung saan nahihirapan ang ating mga anak. Tapos, itatapat natin si Kuya Mayor o kahit anong small item na meron kayo at sila ay magsasound. Letter hopping ang tawag dito. Halika, subukan natin. Rrr. Rrr. Oh. Ganon. Magaling! Pangalawa, magpantig. Hati-hatiin ninyo ang mahihirap na salita. Halimbawa, kaklase. Hatiin ito sa ka-kla-se. Dahan-dahan, ulitin natin, ka-kla-se. Ayan! Magaling! Minsan, kailangan nating magpantig para mabigyang emphasis ang mga tunog o salita na kinakailangang mabigkas ng malinaw. Gaya nga ng example natin kanina, ka-kla-se. Habang binibigyang diin ang bawat pantig, mas madali itong maaalala ng ating mga anak. Isa pang halimbawa, nakakakaba. Na-ka-ka-ka-ba. Aminin nyo, pinapantig nyo rin yan kasi binibilang nyo kung ilan yung ka. Makakatulong ang pagpapantig para mabasa ang salita. Gawin natin ang mga practice na ito regularly para hindi mawala sa kanilang sistema at hindi nila agad-agad makalimutan ang mga inaaral nila. Sa dami ng ating lessons, huwag kalimutan na laging mag-break time dahil part yan ng pag-aaral. Siyempre, it's important na bilang teacher, may alam rin ako sa tamang nutrisyon para sa mga students ko. Minsan kasi may mga estudyante akong mabilis mapagod, hirap mag-concentrate, ayaw mag-participate. Yun naman pala ay hindi nag-aalmusal. O kaya naman, napakahina raw kumain, sabi ng magulang. Alam mo ba, kapag kulang pala sa nutrisyon ng mga bata, naaapektuhan pati ang pag-aaral nila. Minsan, hirap silang mag-focus sa klase o mabagal makaintindi ng lessons. At bilang magulang, gusto rin natin silang matulungan, di ba? Kaya we recommend na uminom sila ng at least 1 glass of milk a day. Effective talaga siya sa pangkalahatang kalusugan ng mga bata. Simpleng solusyon lang, pero malaking tulong para sa araw-araw nilang pagkatuto. Kaya mga nanay, ito ang 2 tips ko para sa mas effective na pag-aaral ng inyong mga anak. Tip number 1. Proper nutrition po talaga. Kaya siguraduhin nakukuha ng mga anak natin ang proper nutrition araw-araw. Makukuha natin ito sa pagbigay sa kanila ng mga nutrient-dense foods at isa na dyan ang gatas. Tip number 2. Alam niyo ba kung ano pa ang effective? Pag masaya at may iba't ibang mga materyales habang nag-aaral. Gaya na lang ng Bear Brand Tibay Workbook at flashcards. Gustong-gusto ko yung workbook kasi may higit sa 100 activities para sa pagbasa at pagsulat. Bilang guro, nakakatulong talaga ito sa akin as a learning resource. Maganda rin na iba-iba ang mga activities na ginagawa nila para hindi sila manawa. Ang flashcards naman, madali lang ito gawin. Papel at panulat lang ang kailangan. Para
Para makuha ang materyales na ito, iscan lamang ang QR code na nasa screen or i-click ang link na nasa description natin. Ready na ba kayong ituloy ang lesson natin? Sige, tara! Napapansin niyo ba minsan, mabilis na silang magbasa, nawawala naman ang proper pacing, intonation, at emotion? Halimbawa, gamitin natin itong kwento sa page 86 ng ating Bear Brand Tibay Workbook. Sa paaralan, siya ay masayahin at bibo, sa palaruan siya ay maliksi at mabilis. Hindi na nananamnam kung ano ang binasa. Gaya ng pagkakabasa kanina, parang malanta. Kapag ganon, maaapektuhan ang kanilang reading comprehension. O kaya naman, minsan ganito pa. Si Ana ay isang masigla at malusog na bata. Parang robot naman ngayon! Para matulungan sila, kailangan natin bantayan ang pacing, pagbabantas, expression, at intonation. Una, proper pacing. Balik tayo sa kwento natin kanina mula sa page 86. Kapag binasa ito na parang robot, ulitin natin sa kanya sa paraang tama. Sabihin natin na si Ana ay isang masigla at malusog na bata. At hindi si Ana ay isang masigla at malusog na bata. Magbabasa tayo na para lang tayo nagsasalita rin. Pangalawa, pagbabantas. Kapag nakakita ng kuwit, saglit na hinto. Kapag tuldok naman, mas matagal ng kaunti na paghinto. Halimbawa, para sa agahan, kumakain siya ng kanin, may kuwit, so saglit na hinto dito ha. Gulay at prutas. Katapusan ng pangungusap, may tuldok, so mas matagal ng konti na hinto. Ulitin natin. Para sa agahan, kumakain siya ng kanin, gulay, at prutas. O diba? Mas swabe ang pagbasa. Ikatlo, expression at intonation. Pakinggan ang pagkakaiba ng pagbigkas ko sa mga pangungusap. Gatas mo ito. Gatas mo ito? Gatas mo ito! Magkakaiba ang ibig iparating, no? Kung tama ang emosyon at ang intonasyon, mas magkakaroon ng reading comprehension. Malalaman kung ito ba ay nagtatanong o hindi. Mas nagiging makumuluhan ang pagbasa kung susundan ang tamang emosyon at intonasyon. Alam niyo ba na mas madaling matutunan ang tamang pagbasa ng mga salita sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkanta o pagbigkas ng tugma? Dahil kabisado na ang tono, nababasa ito ng tuloy-tuloy. Gaya nito, saya, tawa, ha-ha! Oh, saan kanta niyo yan naririnig? Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha-ha! Oh, di ba? Ang rhymes at songs ay masasayang strategy sa pagtuturo ng pagbasa na gumagamit ng mga tugmang salita o rhymes at mga kanta para mapaunlad ang accuracy, bilis, at ekspresyon sa pagbabasa, lalo na sa beginner readers. Pero paano nga ba natin ito gagawin? Para gawin ito, pumili ng rhymes or song na angkop sa kanyang edad at interesting para sa kanya. Ito ang mga pwede nating ipakanta. Baka mahilig siya sa gagamba. Pwede mong piliin ang kakantahin. Maliliit na gagamba umakyat sa sanga. Pagkatapos, basahin muna ito ng walang tono para mabigyan muna ng focus ang bawat salita. Maliliit na gagamba umakyat sa sanga. Ulitin ng maraming beses hanggang sa mabilis na niya nababasa. And then, ulitin ito sa anyong kanta o tula. Mas magiging automatic ang pagbasa dahil mas magiging pamilyar na siya sa mga salitang dinadaanan niya. Dagdagan ng lyrics at ulitin ang proseso.
Babasahin muna ng walang tono, ng paulit-ulit, tapos may tono na. Optional but recommended, lagyan ng action para mas masaya. Maliliit na gagamba umakyat sa sanga, dumating ang ulan at tinaboy sila. Take this opportunity na rin to introduce new vocabulary words. Tell or show them kung ano ang sanga at saan ito nakikita for comprehension. Or mag-isip ng mga salita na katunog ng sanga. Kunwari, banga. Maliliit na gagamba umakyat sa banga, dumating ang ulan at tinaboy sila. O, di ba? Nakakabasa, nakakaintindi, may mga bagong salitang natututunan, kumakanta pa kayo at sumasayaw. Ang saya! Tag niyo kami sa activities niyo, ha? Excited ako makitang nagpa-practice kayo. Ayan! Tapos na ang ating lesson. Sa mga susunod, mas marami pa akong ibabahaging tips at activities sa inyo. Nakaka-excite! Mayroon pa ba kayong mga tanong? Alam kong marami kayong natutunan ngayon, kaya kung may mga nalilito, huwag mahiyang magtanong sa ating comment section para ma-replyan ko kayo. Kung gusto mo pa ng ibang learning material, i-download na ang Bear Brand Tibay Workbook. I-scan lang ang QR code o i-click ang link sa description. Para lagi ka namang updated sa mga bagong lessons, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell. Salamat sa palagi ninyong pagsama. Muli, ako si Teacher Girl, ang inyong Tibay Teacher. Hanggang sa muli! Paalam! Salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-follow ang Bear Brand Philippines para sa susunod na klase.